Patuloy natin pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon dito sa banal na kasulatan sapagkat ito ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Lucas 24:47, ang sabi dito mga kapatid, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Yan. Ano ang sabi sa binasa natin? Ang sabi dito sa binasa natin, mga kapatid, na itong pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan dapat ipangaral sa kanyang pangalan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. At ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon nagmula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. No? Kasi ang sabi dito, dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ito palang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ipangaral ito sa lahat ng bansa. Salamat sa Diyos na sa ating panahon ngayon sa pamagitan ng social media, makarating ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Kasi ang panahon natin ngayon, high-tech na tayo mga kapatid, Iba ito sa panahon nila, ng panahon ng mga apostolis, mga kapatid. Pero ganun pa man, nangaral sila sa mga salita ng Panginoon. Pero doon lang sila, doon lang sila nangaral sa Israel. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Praise God. Glory be to God. Pero si Pablo, marami talagang lugar ang kanyang napuntahan. Pumunta siya sa lugar ng mga Hintil at doon ipinangaral ang salita ng Diyos. Halimbawa sa Roma, Corinto, Galacia, Epeso. Yan, mga lugar yan. Colosas, Pilipos, Colosas, Thessalonica, mga lugar yan, mga bayan yan. Pinangaral ni Pablo, pero hindi niya naikot ang buong sanlibutan upang ipangaral ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa kanilang panahon, ang kanilang transportasyon ay limitado. Yan. Pero sa ating panahon ngayon, mga kapatid, biyaya ng Panginoon, dito matutupad ang utos ng Panginoon na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. At sa pamagitan ng social media, mga kapatid, sa nasabi ko na makarating ang pangangaral ng Panginoong Hesus, ang pangangaral ng kanyang salita sa lahat ng bansa. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, sa sinasabi dito sa binasa natin sa 24:47 sa sulat ni San Lucas, ito ang sabi, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Purihin natin ang Panginoon. Napaka-importante ito mga kapatid, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Napaka-importante ito na ang tao magsisi upang patawarin ang kanyang kasalanan. Ngayon, kumpletuhin natin ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Paano ang tao magsisi at paano patawad ang kanyang mga kasalanan? Sa Gawa 2:38, dito natin mabasa, mga kapatid, na hindi lamang pagsisisi, kundi kalakip sa kanyang pagsisisi, dapat siya ay magpabautismo sa pangalan ni
Jesus Christ, mga kapatid. Itong pahayag sa banal na kasulatan. No, tingnan natin dito sa Gawa 2:38. Itong pahayag. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Upang patawarin ang isang tao, kailangan siya magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, no? Ni Jesus Christ, mga kapatid. At sa pamagitan ng kanyang pagsisisi at pagpabautismo, ang sabi dito, ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Ito pala ang utos ng ating Panginoon. Na sabi dito, ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. At dito sa Gawa 2:38, dito mga kapatid, no, pinakita ang kumpleto na pagsisisi. Gikumpleto dito ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Praise God. Ang sabi, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Upang patawarin ang kasalanan ng isang tao, kailangan sa magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Ano man ang ating gagawin sa salita at sa gawa, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Walang ibang gamitin na pangalan. Pangalan lamang ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Tingnan natin sa Colossus 3:17. Ito ang pahayag sa banal na kasulatan, no? Tingnan natin dito, mga kapatid, sa Colossus 3:17. Yan, itong pahayag sa banal na kasulatan. Sabi dito, anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita at sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Anong sabi? Anuman ang ating gagawin sa salita at sa gawa, gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wala tayong ibang gamitin na pangalan, no? Pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, yan lang ang pangalang ibinigay ng Diyos Ama na makaligtas sa mga tao. Praise the Lord. Glory be to God. Ang iba kasi maraming pangalan ang dinadala nila, ginagamit nila. Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid, isang pangalan lang ang dapat gamitin, no? Pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Sa Gawa 4:12, itong atin mabasa, na sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, dito ay may kaligtasan ang isang tao, no? Tingnan natin ito. Glory be to God. Praise the Lord, no? Hallelujah, Jesus. Yan, itong atin mabasa. Tingnan natin, mga kapatid, sa Gawa, no? 4:12. Sabi dito, kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaninong pangalan ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao? Only Jesus Christ, mga kapatid. Kasi maliwanag naman sa ating ibasa, sabi dito, kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Napaka-importante, mga kapatid, no, mga kaibigan, ang pangalan ng ating Panginoon. Yan dapat gamitin. Gani yung pangalan na gigamit
bautismuhan, no? Sabi dito, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan dapat gamitin na pangalan. Pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon, kung gamitin mo ang Mateo 28:19, walang pangalan dyan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi ang sabi dito, no, sa ito kasing utos. Oo, utos ang pagtupad, no, sa Gawa 2:38. Itong utos sa Mateo 28:19, ang pagtupad ng utos sa Gawa 2:38. Sabi dito sa banal na kasulatan, no, ating pagbabasahin, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong utos? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Kung sino ang pangalan ng Ama, yan ang ibautismo. Kung sino ang pangalan ng Anak, yan ang ibautismo. Kung sino ang pangalan ng Espiritu Santo, yan ang ibautismo. Purihin natin. Ngayon, ang sabi, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama. Ang ibautismo, pangalan. Ang Ama, hindi yan pangalan. Ang Anak, hindi yan pangalan. No? Yan, ibautismuhan sila sa pangalan ng Ama. Kung sinong pangalan ng Ama, yan ang ibautismo. Kung sinong pangalan ng Anak, yan ang ibautismo. Kasi ang Ama, hindi yan pangalan. Ang Anak, hindi yan pangalan. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon sa Gawa 2:38, pinakita dito, no, na bautismuhan niyo sila sa pangalan ni Hesus Kristo. Ang ibautismo, pangalan. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan. Ngayon, gikumpleto dito sa Gawa 2:38 na ito talaga ang gagawin, no, tuparin na bautismo. Kasi yung Mateo 28:19, utos talaga yun. Dapat maunawaan ang utos. No? Praise God. Yan. Ang ibautismo, pangalan. Ngayon, kung bautismuhan mo sila diretso, kung bautismuhan ko ikaw sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, walang pangalan. Kaya ang Ama, di man ang pangalan. Ang Anak, di man sa pangalan. Ang Espiritu Santo, di na sa pangalan. May pangalan. May dala silang pangalan. Gani, walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit, sa ikaliligtas ng tao, sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. No? Sabi sa Gawa 4:12. Gawa 4:12. Praise God. Glory be to God. At sa Colosas 3:17, ang sabi, ano man ang iyong gagawin, sa salita at sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napakaliwanag, mga kapatid, ang banal na kasulatan. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay napakabuti niya sa ating buhay. Ngayon, atin sundin yung utos na ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa kanyang pangalan. Kanino pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat ang Diyos may mga salita naman, mga kapatid, ito ay mag-guide sa atin upang hindi tayo maligaw sa mundong ito, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa mga salita niya, ang liwanag ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord, glory be to God. Pasalamatan natin siya, mga kapatid, sapagkat ang Diyos, no, sabi niya, hindi ko kayo iwan. Hindi tayo iwan ng Panginoon, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Gusto ng Diyos ang lahat ay makatanggap ng kaligtasan. Kaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, kay siya man ang ating tagapagligtas, yan, sundin natin ang kanyang mga salita, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Dapat maunawaan lang ang nakasulat dito sa banal na kasulatan upang matupad natin ng buo ang utos ng ating Panginoong Hesus. Pasalamatan natin siya
sapagkat siya ay mabuti sa ating buhay. Gusto talaga ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan talaga ang gusto ng Diyos sa tao. Na tingnan natin dito mga kapatid, no, kung nating basahin sa sulat pa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo. Sa unang Timoteo sa 2:4, ito pang atin mabasa. Unang Timoteo 2:4, ang sabi dito na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Yan palang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. At ang katotohanan na ibig ng Diyos malaman ng tao, walang iba, ang kanyang salita. Kasi sabi sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yan ang mga katotohanan, salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon, yan ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. At sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Dito sa ating Panginoong Hesus Kristo, dito natin matatagpuan ang katotohanan sapagkat siya ang katotohanan. Praise the Lord, sapagkat siya ang salita ng Diyos. Kasi sa Juan 1:1, mga kapatid, no, si Jesus Christ ay salita, no? At itong salita ay nagpakatao. Yan, upang tubusin ang ating mga kasalanan. Praise the Lord, no? Glory be to God. Tingnan natin. Sa sulat ni Apostol Juan sa 1:1, ang salita, yan si Kristo ang salita. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Sabi dito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Yan. No? Kasama. Sabi dito, kasama ng Diyos ang salita. Sino ito ang kasama ng Diyos na salita? Si Kristo, ang anak ng Diyos, no? Yan, may kasama ang Diyos, mga kapatid. Yung salita si Kristo yan. Sabi sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Yan, no? Purihin natin, Panginoon. Itong Diyos may kasama pa na Diyos. Yan. Itong salita na Diyos, yan si Kristo yan. No? Yung Diyos na may kasamang salita, kasama yung salita, yung ang Ama, mga kapatid. Praise the Lord. At ang nagpakatao, hindi ang Ama, ang Anak. Purihin natin ang Panginoon. Ang kasama ng Diyos na salita, na Diyos din, yun si Kristo. No? Kasi maliwanag, sabi, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At kung basahin natin sa 1:14, sabi dito, mga kapatid, no? Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak ng Diyos. Yan yung salita, yan si Kristo. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Yung salita nagkatawang tao. Yan. Yan ay ang ating tagapagligtas. So, walang iba, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord, no? Pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga taong makasalanan. Praise the Lord. Na kung basahin pa natin ito, mga kapatid, sa sabi dito, no? Praise the Lord, sa
banal na kasulatan sa unang Timoteo sa 1:15, no? Itong ating mabasa. Sabi dito, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ano raw? Si Kristo Jesus pumarito dito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Praise God. Gani sa ating pagsisisi, dito mapatawad ang ating makasalanan. So, anong sabi? Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo upang patawarin ang inyong makasalanan at matanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Upang patawarin ang kasalanan, magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Salamatan ta ang Diyos, mga kapatid. Kay ibig ng Diyos ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. At ang katotohanan, walang iba, yan ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang katotohanan, siya ang salita, mga kapatid. No, ang salita, yan ang katotohanan. Purihin natin ang pagpalain tayo lahat ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa umagang ito, sa mga salita niya na ating pinag-aralan. Praise God, glory be to God.